Nagbabala ang isang grupo ng mga guro hinggil sa malaking epekto ng matagal na suspensyon ng face-to-face classes sa pagkatuto ng mga mag-aaral lalo na sa mga lugar na matinding naapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha. Ayon kay Arlene James Pagaduan, National President ng Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASERT, malaking bahagi ng learning time ang nawawala sa mga mag-aaral kapag matagal na suspendido ang face-to-face classes. Bagamat maaaring gamitin ang alternative delivery mode o ADM bilang paraan upang maipagpatuloy ang pag-aaral, hindi ito automatikong kasing epektibo ng regular na face-to-face learning dahil sa magkakaibang access ng mga estudyante sa gadgets, internet connection, kuryente at mobile data. Binigyang diin ni Pagaduan na inilalantad ng mga suspensyon ang tinatawag na digital divide kung saan hindi pantay ang kakayahan ng mga mag-aaral na makasabay sa mga distance learning activities. Aniya, bawat suspensyon dahil sa kalamidad ay nagsisilbing stress test sa education system upang masukat kung gaano kahanda ang mga paaralan sa pagpapatuloy ng learning kapag hindi posible ang face-to-face classes. Sa kanyang tinatayang 33 years sa serbisyo bilang guro, kabilang sa pinakamahabang panahon ng suspension na kanyang nasaksihan ng kasalukuyang halos 3 linggong pagkaantala ng face-to-face classes. Dahil dito, kailangan umanong paghandaan ang learning recovery at huwag hintayin ang susunod na kalamidad bago gumawa ng mas epektibong mekanismo para maibsan ang learning losses. Kabilang sa mga posibleng hakbang ang makeup classes, kabilang ang Saturday classes, ngunit hindi ito dapat automatikong ituring na pangunahing solusyon. Marami pang konsiderasyon ang kailangang suriin bago ipatupad ang ganitong hakbang, kabilang ang kalagayan ng mga guro, mag-aaral at iba pang school personnel. Sa ilang paaralan, nagpapatuloy naman ang learning activities na maaaring gawin sa kabila ng suspension. Kabilang dito ang mga naibigay ng quizzes, summative tests at iba pang requirements habang maaari pang maisagawa ang periodical examinations kapag naging mas maayos na ang kondisyon ng panahon. Binigyang diin ni Pagaduan na ang suspensyon ng face-to-face classes ay hindi lamang pagkawala ng araw ng pag-aaral kundi isang safety measure para maprotektahan ng mga mag-aaral, guro at school personnel. Dahil dito, mahalagang magkaroon ng planned, flexible at equitable na alternative delivery system na maaaring gamitin kapag hindi ligtas ang pagbabalik sa paaralan. Sa pagpapatupad naman ng localized assessment, maaari umanong isaalang-alang ang aktual na kondisyon ng bawat lugar kung sakaling may malawakang suspension ngunit ligtas na ang sitwasyon sa isang partikular na paaralan alinsunod sa umiiral na mga alituntunin at desisyon ng school authorities. Well, of course, malaki po ang epekto nito. Malaki ang nawawala sa ating mga mag-aaral. Although ang mga suspension ay suspension lamang ng face-to-face classes, meron din namang tinatakda na mag-shift to ADM o yung tinatawag po nating alternative delivery mode. Pero nakikita po natin na hindi po sapat ito pong ADM. Although mahalagang instrumento po ito, pero hindi po natin ipinapalagay na kasing epektibo po ito ng face-to-face learning na isinasagawa. Unang-una ay meron pong pagkakaiba-iba, no? Depende sa lugar na kinalalagyan. Meron pong mga bata na walang sariling cellphone, meron mang cellphone, walang stable na internet, kung walang wifi, wala rin pang load para magkaroon ng data, at marami pang iba na maaaring makaapekto din sa ganitong pamamaraan. Ano? Ang ADM kaya niyang mag-provide ng continuity, pero hindi po natin masasabi na yung continuity sa pamamagitan ng ADM ay automatically katumbas ng quality ng pagtuturo at kaalaman na nakukuha sa face-to-face. So definitely, meron po tayong kakulangan talaga. Actually, ito pong bagay na ito ay naglalantad ng tinatawag nating digital divide. Nahahati po tayo dito at nakikita ko pong tingnan po natin ito na mas malalim na issue. Kapag sinabi po na mag-ADM na lang o alternative delivery mode, ang tanong, ADM sa papaanong paraan, gamit ang ano,
Meron bang device? Meron bang internet? May kuryente ba? Yung bawat suspension, para po itong stress test, yung suspension, yung mga kalamidad, ang stress at sinusubukan yung ating sistema ng edukasyon. Dito po natin nakikita kung gaano kahanda ang ating school sa continuity of learning kapag hindi po pwedeng mag face-to-face. At hindi po natin dapat hintayin ang susunod na pagbaha bago pa natin pag-isipan ang mga pamamaraan na po pwede nating gawin para kahit papaano ay maibsan o mabawasan yung mga kakulangan sa dapat na natutuhan ng ating mga mag-aaral. Mahaba po ito sa aking pagkakaalam sa buong panahon ng aking pagtuturo since 1993. Ako po ay 33 years na sa serbisyo. Parang may kinalaman sa sama ng panahon. Ito na ang pinakamahaba. Sabi nyo nga kanina, halos 3 linggo. No? Of course, ang pinakamahaba pa rin ay ang nung panahon ng pandemya. Pero pagdating sa sama ng panahon, ay ito na ang pinakamahaba. At sa mga nakakaraan, laging ang parang sagot o assumption. Mag-make-up classes sa pamamagitan ng Saturday classes. Kaya kung tatanungin po ninyo, agree po ba kami na mag-makeup classes? Yes po. Dahil kailangan ma-address yung mga learning losses doon sa mahabang mga suspension ng klase. But Saturday classes should not automatically be the answer. Hindi po kaagad Saturday classes. Hindi po natin tinatanggihan ang accountability sa learning. Ang sinasabi natin, okay tayo sa learning recovery, pero yung automatic ay Saturday classes, yan po ay not necessarily. Kasi kailangan muna po natin yung gaano katagal yung suspension, ilang learning competencies ang naapektuhan, may ADM activities bang naisagawa, at marami pang mga consideration. Kaya para sa amin, hindi po dapat na automatically ay Saturday classes kaagad. Marami rin pong mga komplikasyon na dapat isaalang-alang kung magko-conduct ng Saturday classes. Sa halip na total nauna na yung bakasyon, yung mahabang bakasyon. Hindi naman natin dinidiscount yung ganyang possibility. Sa tingin ko ay maaari naman yan. Meron naman po kami mga naka-record na mga examination. In fact, nakadalawang summative test na po kami. Meron pong mga quizzes at iba pang mga paperworks na ipinasa yung mga mag-aaral. So, ang hinihintay po natin ay yung periodical test. Yun na lamang po. At po pwede naman natin gawin yan unang linggo ng September. At sana nga ay tuloy-tuloy nang bumuti ang lagay ng panahon. At kasama rin po yung mga performance tasks ng ating mga mag-aaral. Meron na rin po tayong naipagawa sa kanila. Well, unang-una tingnan po natin na ang suspension ng face-to-face classes ay hindi lamang po dahil sa malakas na ulan at pagbaha. Hindi lang po simpleng pagkawala ng klase. Ito po ay safety measure. Kaya lagi pong isasaalang-alang yung safety ng ating pong mga mag-aaral, ng ating pong mga guro at iba pang mga personnel ng paaralan. Kaya po ang talagang kailangan natin isang planned, flexible at equitable alternative delivery system na makakatulong sa panahon ng mga suspension, paghahabol natin sa panahon na mayroon pong suspension ng klase. Yan po ay pinahayag na po ng ating DepEd Secretary para pag-aralan na kumbaga hindi malawakan yung pagsakop doon sa mga suspension. Kung may mga lugar naman, parang ganun ang ibig sabihin, kung may mga lugar naman na sakop ng suspension pero nakita ng pamunuan ng paaralan na maayos naman yung kalagayan ng kanilang weather, ay maaaring papasukin ng mga bata. Well, unang-una, ang sabi ko nga po, ang suspension ng face-to-face classes ay safety first. Lagi po yan ang tinitingnan natin. Kung hindi po makukompromiso ang kaligtasan ng ating pong mga mag-aaral at ng mga guro, ay why not?
Unang-una, nais ko pong ipahayag sa bilang pagtatapos na hindi natin malulutas ang problema ng kabataan sa pamamagitan po ng paghahanap ng isang scapegoat o ng masisisi. Malulutas po natin ito sa pamamagitan ng shared responsibility, stronger systems, accountability, at higit na suporta sa mga gurong araw-araw na nasa frontline. Huwag po nating aatakihin, huwag po nating aawayin yung ating mga kaguruan. Kung may sinasabi po tayo na may mga pagkukulang, well, yun po ay dinidil separately. So hindi po dapat doon sa bagay na lalong pababa ng moral, ng dignidad ng ating mga guro. Tandaan po natin, ang ating pong mga guro ay hindi po kalaban. Ang ating pong mga guro ay katuwang ng ating pamayanan, ng ating pamahalaan. At kung nais nating iligtas ang ating mga kabataan, kailangan po natin silang palakasin, hindi po pahinahin. Sa huli, iginiit ni Pagaduan na hindi dapat mauwi sa pagsisisihan ang usapin ng learning losses. Sa halip, kailangan ang mas malaking suporta sa mga guro na patuloy na nagsisilbing katuwang ng komunidad at pamahalaan sa pagpapanatili ng edukasyon at pagprotekta sa kapakanan ng mga mag-aaral. Para sa programang Zona Libre Patrol Numero 2, Bombo Jaira May Anca nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!